Okay, bagong taon, 2024. Sir, General Makana, sir. Narinig ko na naman yung mga panawagan mo. Go tayo dyan. Kung tama yung sinasabi natin, ako, nakikita ko rin, tama rin. Kasi talagang weak leader. Ano? Pero ito lang ang tanong ko. Kung tayo nakapokus lagi sa vlogs ni Marlica, ni General Makana, saka ni Survivor, ni Captain Enrique retired, ay talagang matindi na problema ng gobyerno natin. Na para bang wala nang magagawa ang gobyerno natin kung doon lang ang utak natin, ha. Pero kung in other side, tingnan mo, normal lang, at saka normal lang yung gobyerno natin. Medyo mataas ang bilihin, normal, hindi affected sa kanyan, sa pandemic. Ngayon pa lang mag-recover. Ano? Okay. Ganun ang situation. Huwag tayong one side magpo-focus. Dapat other side o front side. Anong side yan? Ano? Okay. Yung sinasabi ng aking mga kasamang kabaro ko na vloggers, no comment ako doon kasi tama yung sinasabi niya. Pero ang question ko lang doon, ito rin ang pinagtatakaan ko. May nakausap ako na malapit sa Malacanang, hindi alam ni Marcos. Parang hindi niya alam ang nangyayari sa pinaggagawa ng mga iba. Ano? O hindi niya pinapakinggan. At saka wala naman time sa makinig dyan. Grabe na sa daming trabaho niya. Okay. Ang sabi, kasi ito, yung may opinion siya na may screening of information papunta kay Presidente. Which is nung campaign period, nangyari yan. Sa campaign period. Maraming affected dyan. Hindi nakakarating kay Presidente ang mga nangyayari sa kapaligiran. Hindi nila pinaparating. Ang hindi ko lang alam, bakit instruction ba ni BBM or pinapakaikot si BBM? Yun yung tanong ko doon eh. O baka nag-appoint siya ng mga hudas rin. Mga hudas rin. Nag-appoint siya. May duda ako dito sa mga nakapwesto ngayon eh. Na siya nagbibigay information doon sa mga kasama ko. Yung kausap ko naman, ang opinion niya neutral. Yun yung isang observation namin. Parang hindi nakakarating, may nag-i-screen. Pero sabi ko nga, baka nga totoo, dahil sa campaign period, maraming hindi nakarating kay Marcos. Pangalawa, baka may problemang security si Bongbong Marcos. Baka may problemang security. Kasi napansin ng karamihan, parang si Presidente, parang bata. Wala siyang awareness. Parang wala siyang pakialam. Yung mga galamay niya, hindi ko malaman kung luya sa kanya o gusto lang ng posisyon. Pero wala siyang pakialam kung ikukulong na ang Pangulo o babagsak ang Pangulo. Yun yung tanong ko doon. So yun yung pinag-aaralan ko ngayon. Ako as vlogger, hindi yung buong Pilipino. As vlogger, ako lang yung nagtatanong, ako lang yung nag-aaral. Bakit? Yung photos ng dalawang kapwa ko at yung photos ko. Sabi ko nga, huwag tayo mag-focus sa isang side. Mag-another side tayo, another opinion. Parang sa legal at saka sa doctor prescription, magpa-another opinion tayo. Para tingnan natin kung mag-coincide parehas ang information.
o ang analysis ng bawat isa. So, ganon. So, nagpaalala lang ako na huwag tayo mag-focus sa isa. Kasi baka nalinlang lang tayo eh. Nalinlang tayo. Ako bilang isang vloggers na men in uniform personnel, ang akin ay para sa bayan. Bantayan ko ang bayan na hindi maapektuhan ang taong bayan. Yun ang aking objective. Pero sabi ko nga, weak leader ang Pangulo natin. Lumaking mayaman. Hindi siya naging kanto. Hindi katulad ni Pangulong Digong. Si Pangulong Digong, pag-usapan natin, si Pangulong Digong, magmula at Kikori hanggang ngayon, 95% siya sa akin, si Digong. Magaling siya. Tapang at malasakit, totoo yun. Tapang at malasakit. Ang ibang presidente, tapang at talino. Tapang at talino. Okay, tapang at talino, tama rin. Dahil may isang presidente na kabaro ko rin, tapang at talino. Tapang nga eh. Pero ang talino niya, bininta niya ang kampo ng military. Di ba? Yun ang tapang, ang talino niya. Kay Duterte naman, tapang at malasakit. Kaya lang yung tapang malasakit niya, kailangan niya rin gawin kasi pag hindi niya ginawa, babagsak siya kasi binabangga niya ang sindikato. Dahil yung sindikato ay magpapakilos yan para bayaran kung sino dapat bayaran. Katulad kay ERAP, sino nagpabagsak kay ERAP? Ay di mga oligarchs. Di ba? Nagpalabas ng pera kasi anti-rich siya. Di pinabagsak si ERAP kasi pro-poor siya. Kaya ang oligarchs dito sa Pilipinas, ito yung nagpapatakbo ng Pilipinas. Dinidikta nila ang Congress at saka Senate. Totoo yun. Didiktahan nila yung Congress at saka Senate. Sige nga, yung Senate President, sige nga, yung Speaker, buhusan nila ng billion of pesos. Kaya ng kanyan, mga oligarchs. Silang mayaman sa Pilipinas, kaya nilang gawin yun. Sabi niya, kung hindi ka magbigay ng 1 billion, mawawala rin yung 1 billion mo. O hindi lang 1 billion mawawala sa'yo. Sabi ng mga oligarchs, di kikilo sila. Tulad yan nangyari kay ERAP. Okay, sana, ganun sana. Yan naman sir, go tayo dyan. Kaya lang sa mga followers ko, wag lang sa isang side tayo nakatingin. Dapat other side. Okay? Pero yung sinasabi ni General Macanas na mayroong banta si Maharlika, sabi natin totoo yun. Pero sir, nagkasama tayo sa Mindoro at military tayo. Kung ikaw ba sir ay magpapatay at ikaw yun lang ang kalaban mo, ipapapatay mo ba sir? Di ikaw na kagad ang dadamputin kasi ikaw lang kaaway niya eh. Parang medyo hindi ako ayon doon sir. Yan makana sir, pasensya lang. Parang hindi ko sang-ayon yun. Maring totoo pinalis. Saywar yun. Saywar. Saywar lang yun, hindi ipapatay. Di ba? Tama ko hindi. Saywar lang yun, hindi ka ipapatay. Para manahimik ka lang. Pero hindi ka ipapatay. Kasi pag pinapatay ka, Marcos II siya, ng senior. Mag-aalsa ang taong bayan. Di ba? Simple lang. Okay. Ngayon, kung mayroon talaga magpapatay sa kanya, kay Maharlika, dalawa ang nakikita kong papatay sa kanya. Una, opposition. Pangalawa, communist. Bakit communist? Kasi pag pinapatay mo si Maharlika, magkakagulang Pilipinas, taken advantage ng komunista. Di ba? Tama ko hindi. Di ba nangyari sa Plaza Miranda? Doon sa Plaza Miranda na yan, nagsimula yan pag hirap ng bayan. Dahil nagkagulo na. Ang puntirela si Marcos. So wala na nawala kay Marcos. Long range plan. Di napapagsak nila, di ba? Ganon katalino ng komunista. Kaya sabi ko nga, matalino ang komunista nga eh.
kaysa sa gobyerno natin. Kasi kung hindi yan matalino, matagal na nawala yan. Hindi natin kayang banggain. O tapos ngayon, si Romualdez nakipagsabuatan para sa susunod na election siguro. So mas pala, ibang topic natin doon. Pangalawa, bakit opposition? Siyempre, mag-aalam ang taong bayan, mag-rally, di pa napabagsak si Marcos. Simple. Okay, salamat. Wag lang sa isang side. The other side, ang tingnan natin para makita natin ang totoo. Salamat. Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang reaksyon ng mga PMA graduates, mga kernels na nakapanood sa Pulburon video. Okay, so bago ako magpunta niyan sa detalye, gusto ko munang i-advertise ang manifesto of support, manifesto ng taong bayan, withdrawal of support. Wala na itong si Kuting at ang kilalanin nating presidente si BP Inday Sara na. So, dumarami na po ang pumipirma niyan, hindi na talaga mapigilan. Ang link ng manifesto ilagay ko sa description box ng video na ito. I-click nyo lang yung link, lalabas na yan yung manifesto. May nakalagay dyan na red colored letters, sign this manifesto. Pindutin nyo, i-type nyo lang yung pangalan nyo at saka email address. Yun na yan, pirma nyo na yan. Tapos may susunod, may lalabas na take the next step. Huwag nyo na pong pindutin yun. Dahil pag pinindot nyo, ang lalabas, ganito, are you willing to chip in 440 pesos para mas madaling maikalat itong manifesto na ito? Disregard na yan. Yan ang advice ni Captain Dado. Okay, so be counted para 2024 President Sara Duterte. Welcome. Okay, so marami na pong nakapanood itong Pulburon video. May isa akong subscriber na nag-comment. Sabi niya, Sir, napanood na namin yan. Napakaklaro ang view in high definition. Yung isa kong source, sabi niya, klaro kayo ang mukha, sir. Marami sila, meaning sila, sinakuting. Hindi na talaga mapigilan. Kung kailan lang i-upload sa social media, yun ang hindi ko pa alam. But ang isang grupo na nakapanood, RPME graduates, kernels na ngayon. Akala ko nung una, isa lang. Ayun pala, ang mga mista niya, pinanood na nilang magmimista. At ito po yung mga messages ng mga magmimista. I-summarize ko na lang, galit na galit, nagngingit-ngit sa galit, may kasamang mura. Yan po ang reaksyon nila. Sinasabi nila, yung second chance ng pamilyang Marcos, sinayang nila. Sabi nitong mga kernels na ito, sinira nila yung chances na totally malinisan na ang pangalang Marcos. Kasi halos karamihan po, men and women in uniform, maka Marcos. Kasi nga yung legacy na na-establish ng Marcos Sr., hindi mo matatanggal sa Armed Forces of the Philippines and even the PNP. So kami, sa AFP-PNP, umaasa kami na itong Marcos Jr., dadalhin niya ng tunay ang apelyido niya at ibabangon ang pangalang Marcos. Ngayon, super dismayado kami, both active and retired, itong ginagawa ng Junior. So, sabi pa nila, sana, sabi nila, hindi na lang nakialam si Senator Amy. Si Senator Amy na lang sana ang tumakbo kasama ni BP Inday Sara, wala sanang problema.
So, may pagsisisi kay Senator Amy. Galit. Galit sila kay Marcos Jr. dahil yung ganon nga, klaro na naghihit-hit siya. Oh, malala ko tuloy si ex-Senator Nikki Cositing. Lumabas na yung interview niya last year na very clear manner, sabi ni Senator Cositing, palaging high on drugs yan. We grew up together. Alam ko, although hindi ako durugista, but alam ko, durugista yan. At marami na rin ibang nagsabi. Ako, dahil probinsyano man ako, wala akong balita sa pag ganyan niya. Kaya lang alam ko, spoiled brat yan. Kaya bago nagka-election last year, nung hindi pa klaro ang mga kandidato, personally, matamlay ako kay BBM. Although napakataas ang respeto ko sa Marcos Sr. at sa First Lady Imelda, BBM, basta ang unang tatak sa isip ko, spoiled brat. Walang magawang maganda. Kaya lang nung ma-interview na siya sa YouTube ni Tony Gonzaga at iba pa magsalita na, doon ako nabudol sa galing niyang magsalita. Hanggang salita lang pala, wala sa sinseridad. Kaya tingnan nyo yung kanyang sona, 2 sona niya na, wala. Kapansin-pansin sa sona niya, hindi niya binabanggit ang kampanya laban sa droga. Kaya yung unang sona niya, nagreklamo si Pastor Kibuloy. Bakit walang binanggit na war on drugs? Bakit walang kontra CPP o terorista? Ano pa yung isang hindi niya nabanggit? Reklamo si Pastor Kibuloy. O itong pangalawang sona, wala ring droga. Ang sinasabi lang niya is bloodless campaign daw. Paano? Nandyan sino ba yung sinasabi ni Marica? Mike Sayurot, yung nahuli ng PIDEA, tapos pinakawalan. Tapos yun pala ang nag-export ng mga pulburon sa Australia. Ay, no wonder. Kaya, balik tayo sa mga premiers. Kung ako, ang nasa active service ngayon, talagang mapapamura din ako sa galit. At hindi ako, pag nasa active service ako, nako, hindi ako titigil hanggat hindi mabigyan na ng hustisya. Kalukuhan yan. Betrayal of public trust. Ikaw ang commander-in-chief. Sinusunod ka ng men and women in uniform, tapos ganyan ang ginagawa. Ay, nako. Talagang unexplainable. Kahit ngayon nga, retired na ako eh. Wala na ako. Parang civilian na rin ako. Kaya lang, yung galit ko nandiyan, kaya tignan nyo ang aking mga vlog. Yan ang aking focus. Para, Mike Enriquez pa, hindi namin kayo tatantanan. Kayong nasa Malacanang. Hanggat hindi lalabas yan, pag-uusapan ito para ano. Akala nyo, mabibili nyo ang lahat kasi bibilhin daw nila. Ang video na yan, kung sino man ang may hawak, tingnan natin. Kung kaya ba nilang bilhin lahat, hindi naman lahat tungkol sa pera. Ang iba dyan, mayroong pagmamahal sa bayan. Mayroong malasakit. Di ba, katatapos lang yung Rizal Day. Maraming Pilipino na namana ang dugo, nananalaytay na dugo kay Jose Rizal na uunahin nila ang bayan bago yung pansarili. Itong nasa Malacanang ngayon, pansarili. Mga kamag-anak, ano yun? Loan better ng loto, nanalo, grabe. Question mark. Tapos nung una, 433 winners naman. Kaduda-duda. Tapos ang ipinadala sa US,
Yung si Milquiades Robles, bagman, nagdala ng pera para igurgur si Maharlika. Yun, nagurgur na po ang Maharlika Facebook page. Para kala nila tatahimik si Maharlika. No way. Parang Texas yan si Maharlika. Habang nasusugatan, tumatapang. Kami rin, ang mga kampon. Ako, I consider myself kampon ni Maharlika, hindi ako titigil. Habang may issue, habang may mga ganitong usapin na nakikita ko nakakaapekto sa kinabukasan ng ating bansa. Biruin mo, yung pinaghirapan ni PRRD ng 6 taon, mawawala lang ngayon dahil sa pulburon video na yan. No way. Dapat kumilos po tayo. Huwag tayong titigil. This is democracy. Ang power po nasa atin. Tignan nyo yung mga kongresista na akala mo ang tatapang, akala mo kanila lang ang power. Nung pumalag si Ka Eric at Doc Badoy, nag-hunger strike, sinabayan ng manifesto ng more or less 200 na PME general. So, nabahag sila ng buntot. Manifesto lang pala ang katapat. Ayun, nirelease. Ito ngayon, manifesto sinimula ni Captain Dado na dumarami na. So please, perma lang. Ulitin ko, ang description o ang link nasa description box ng video na ito. Pakiclick lang to be counted. Millions na yan. Ilang buwan lang yan, makakaabot ng millions. At yun Goodbye, Kuting. Welcome, Agila ng Davao.